1, 2, 3. Hello, Mek. Magandang hapon po sa inyong lahat. Today is December 21, 4 days before Christmas. 3 days before Christmas Eve. At ngayon ay nasa 92nd session tayo on the Christian Education Conversations on the Lectionary. Tayo po ay naka-live sa BCED Facebook page at ganun din po sa UMC TV Facebook page. This is the CE Conversations on the Lectionary brought to you by the Board of Christian Education and Discipleship of the Philippines Central Conference. Magandang kapaskuhan po sa inyo. Ito pong ating pag-aaral ngayon ay para sa Christmas Eve. Fourth Sunday of Advent, which is December 24. At ang ating readings, ang gospel reading ay mula sa Ebanghelyo ayon kay Lucas. Chapter 1, verses 26 to 38. At ang atin namang Old Testament reading ay mula sa pangalawang aklat ni Samuel, chapter 7, verses 1 through 11 and 16. Ang ating pangunahing babasahin ngayon sa ating pagbubukas ng ating lectionary conversations ay mula sa Ebanghelyo ni Lucas, chapter 1, verses 47 through 55. Welcome to our 92nd session and to my wedding anniversary. Yes, pakibalik po sa first slide. This is a prayer for deliverance penned by Luke. Let us pray. My soul is glad because of God my Savior, for he has remembered me, his lowly servant. From now on, all people will call me happy because of the great things the mighty God has done for me. His name is holy from one generation to another, shows mercy to those who honor him. He has stretched out his mighty arm and scattered the proud with all their plans. He has brought down mighty kings from their thrones and lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things and sent the rich away with empty hands. He has kept the promise he made to our ancestors and has come to the help of his servant Israel. He has remembered to show mercy to Abraham and to all his descendants forever. Our opening hymn is O Come, Emmanuel, from the United Methodist Hymnal, number 211. Captivity.
Mga kapatid, let us welcome once again the Reverend Dr. Ronil Arevalo for our Christmas Eve lectionary studies. Salamat po Ate Feb sa yung magandang introduction at sana maging maligaya ka ngayong anibersaryo ng iyong kasal. Sana hindi nagsisisi si Kuya Louie sa ilang taon na ba kayo magkasama. Thank you. Alam ko namang hindi siya nagsisisi Ate Febs. Nandyan. Dahil napakabait mo na asawa at True. mabuting nanay sa iyong mga anak. So happy anniversary po. Noon pong 19 ako naman, kami dalawa naman ng aking misis ang nag-celebrate nung aming ilang taon na ba kami mag-asawa ng aking asawa? 1994 kung di po ako nagkakamali. So magte-30 years, 29 years na pala kaming mag-asawa. At, 36 lang. tama ba? 30 years next year, di ba? 29 ngayon. 36. Kayo. Kami. Kami, ang sinasabi ko yung kami Kayo dalawang din. mag-asawa. Magte-30 kami sa next year. So, ngayon po ay pag-usapan natin yung ating lesson mula po sa leksyonaryo sa darating na linggo. At dalawa po yung suggestions ng ating leksyon para po sa linggo. Pero pinili ko po yung pinili ng ating mga kasama. Yun pong Luke chapter 1, 26 to 38. At ito po ay may kinalaman kay Mary. At gusto ko po tignan natin yung kwentong ito sa punto de vista ni Mary sa paningin ni Luke. Kaya po sa linggo, 4th Sunday na po ng Advent at yun, titignan po natin ang importanteng lesson na binibigay sa atin ng ating lesson from the gospel. At ang gagamitin po natin ay mula po sa Good News Translation. So, tingnan muna po natin yung text. Lagay muna po natin sa konteksto yung ating text para madali natin itong maunawaan. Dito po kay Lucas, iba po yung birth story ni Luke, kung ikukumpara natin kay Matthew. Kay Matthew po madrama. Kay Luke po medyo boring ng kaunti kasi ang dami-dami niyang mga information na sinasabi. Pero ang gusto pong ipakita kasi ni Luke dito ay yung announcement ni Angel Gabriel nung mangyayari kay Mary ay theologically informed. At ito po ay nagmumula doon sa announcement ni Angel Gabriel kay Mary na siya ay magdadalang tao. So kaya natin malalamang theological ito sapagkat later on i-explain ni Gabriel yung implikasyon po nung paglilihim ni Mary. At ito pong si Lucas, siya po ay naghahangad na gumawa ng kwento. Base sa buhay ni Jesus, ayon doon po sa tinatawag na Old Sacred History ng Old Testament. Kaya ito pong kwento ni Jesus, ito pong kapanganakan ni Jesus, ay kanyang ikinukonekta doon po sa kasaysayan na nag-umpisa pa mula nung lalangin ng Diyos ang sanlibutan. At kinukonekta niya yung lugar ni Jesus doon sa history na yon sapagkat para sa kanya pagpapatuloy noong kwento sa Old Testament yung magiging ministeryo, buhay, kamatayan ni Jesus. Kaya hinahanapan niya ng lugar itong buhay ni Jesus doon po sa kasaysayan na pinakita po sa atin doon sa scripture sa Old Testament. Kaya pinakikita niya fulfillment si Jesus noong mga hula doon sa Old Testament. Kaya sa kanya, hinati niya yung kasaysayan in 3 dispensations. Yung Old Testament history, tapos yung history ni Jesus, at pagkatapos yung history ng church doon po sa Acts. Kaya tuloy-tuloy po, kaya tinitingnan niya sa isang malaking bloke ng kasaysayan itong buhay ni Jesus bilang bahagi ng isang napakalaking istorya
na nagmumula po doon sa kagandahang loob ng Diyos, the grace of God. Kaya kung mapapansin po natin, maraming tema tayong makikita at pwede nating i-concentrate yung ating pag-aaral dito po sa ating teksto. Halimbawa, nandoon po yung divine sonship ni Jesus. Dito po ay pinakikita na si Jesus ay hindi po anak ng ordinaryo lalaki at babae. Si Jesus po ay anak ng Diyos, Son of God. At ipakikita po sa atin yung miracle na yon dito po sa ating storya. Ganun din po yung magiging role ni Jesus, yung kanyang messianic role. Doon po sa mga title na ibinigay kay Jesus dito po sa mga talatang ating pag-aaralan, ipakikita po doon yung kanyang messianic role. At ganun din po yung kanyang paghahari. Kaya po yung kanyang pagiging Messiah at yung pagiging hari ay magkadugtong. At dito rin po, pinakikita sa atin yung Diyos bilang kataas-taasan, most high. Dinadakilan ni Luke ang Diyos, kinikilala ni Luke ang Diyos bilang the most God, the most high. And nandoon din po yung power of the Holy Spirit. Ipakikita rin sa atin ni Luke yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At pag pinag-usapan po natin ang Banal na Espiritu, kadugtong po nun yung biyaya ng Diyos. At gusto ko pong tingnan natin yung storya natin kay Mary doon po sa grace of God. Doon muna natin ilagay yung ating pag-aaral doon po sa tema ng biyaya ng Diyos. Ito pong biyaya ng Diyos ay walang panahon. Ito po ay all year round. Dapat pinag-uusapan natin yung biyaya ng Diyos para makita natin yung kabutihang loob ng Diyos, hindi lamang sa tao, kundi sa lahat ng nilikha. So yan po yung magiging usapin, yung magiging tema na makikita po natin dito sa ating text. So pag-aralan na po natin yung ating text. So isa lang muna po yung pag-aaralan natin ngayong araw na ito sapagkat alam ko po naghahanda kayo sa simbang gabi maming mga alas 6 hanggang alas 7. Kaya po pag-aralan na lang muna po natin yung gospel. Huwag muna nating tignan yung Old Testament text. So ano ba yung sinasabi ng ating gospel text? So ganito po ang sinasabi ng verse 26. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to a town in Galilee named Nazareth. Ikinukonekta po ni Luke yung kwento ni Jesus doon po sa naging buhay o magiging buhay o magiging yung magiging lugar ni John the Baptist dito po sa kwentong napapaloob sa kanyang aklat. Kaya po inumpisahan niya yung kanyang kwento sa pagsasabi na noong ika-6 na buwan ng paglilihi ni Elizabeth, alam naman natin si Elizabeth ang magiging nanay ni John the Baptist, doon naman lumitaw nagsugo ng anghel ang Diyos sa isang lugar doon sa maliit na bayan ng Nazareth. Ito pong Nazareth, napuntahan na namin, napakalit lamang po itong bayang ito. At nandoon po sa probinsya ng Galilee. Kaya ko po hinighlight itong mga salitang ito sapagkat importante po itong mga concepts na ito dito po sa verse 26. So when Luke talks about the 6th month of Elizabeth's pregnancy, ironically or subtly, ginagawa niya ng link si Jesus at yung the Baptist, John the Baptizer. Okay? Kinukonekta niya yung magiging buhay nitong dalawang dakilang taong ito. At yung Nazareth ay insignificant. In fact, hindi mo ito mapapansin dahil sa kanyang liit. Kung ikukumpara mo sa Jerusalem. At yung Galilee ay kanya din kinokontrast doon sa Judea. Sapagkat yung Galilee ay tirahan po ito ng mga hentil. Karamihan po ang nakatira dito ay mga Gentiles. Okay? In contrast with Judea, yung sa Judea nandoon po yung Jerusalem, nandoon po yung mga tunay na Hudyo.
Pero ang pinili na puntahan ni Angel Gabriel sa utos ng Diyos, yung isang insignificant place na naka-locate doon po sa Galilee, na kung tawagin ay Nazareth. Bakit ba contrasting kung titignan natin yung pinanggalingan ni Mary dito sa magiging istorya ni Jesus? Sapagkat dito po sa Nazareth, ang mga tao po dito ay hindi kasing reliyoso kung ikukumpara natin doon sa mga nakatira sa Judea. The Galileans were not religious people. In fact, they were lax when it comes to spirituality. Kumbaga, sabihin natin walang Diyos doon sa Galilee. Kaya mababa ang tingin sa kanila ng mga taga-Judea. Lalo-lalo na ng mga taga-Jerusalem. Pero doon sinugo ng Diyos si Gabriel sa probinsyang kinikilala bilang lugar kung saan wala ang tunay na Diyos. Kung ang pag-uusapan natin ay punto de vista naman ng mga taga-Judea. Verse 27. He had a message for a young woman promised in marriage to a man named Joseph, who was a descendant of King David. Her name was Mary. Yung pong salitang virgin dito sa Good News po ay tinranslate na bilang young woman. Sa Greek po ay parthenon. Ang ibig sabihin lamang po nito ay batang babae. Yung bang para bang ngayon lang siya magiging teenager. Kaya napakabata pa ni Mary. Siguro mga around 11, 12, turning 13 to si Mary. Kaya nga kung titignan natin, kung ilalagay natin sa kapanahunan natin ngayon si Mary at pakakasalan ni Joseph, tingin natin si Joseph ay isang pedophile kasi mas gusto niya bata. Pero noong unang panahon, walang issue yung edad. Basta kapag ikaw ay pwede nang ikaw ay dinadatnan na, pwede ka nang mag-asawa. Si Mary ganoon. Kaya ang gamit sa kanyang salita ay virgin kasi kagagaling pa lang niya sa kanyang pagkabata. Pero ang ibig sabihin lamang nun, babae, batang babae, na magiging teenager pa lamang. And therefore, no sexual relationships sa ibang mga lalaki o sa mga lalaki. Kaya, nung si Mary ay dumating na sa kanyang tamang edad, siya ay ipinagkasundo, binetroth kay Joseph. Hindi naman natin siguro si Joseph medyo may edad na. Siguro mga sabihin natin nasa 20 or 20, mas matanda siya kay Mary. Pero si Mary kasi kagagaling lamang sa pagiging bata at magiging teenager na. So, yung kanilang betrothal ay legally binding, lawful yon. Pero there was no intercourse yet kasi hindi pa sila kinakasal. So, may kasunduan lamang yung pamilya nila na itong dalawang ito, si Mary at si Joseph, ay magiging mag-asawa pero hindi pa sila kasal. Pero pag-aari na ni Joseph si Mary. So meron na silang commitment sa isa't isa, social commitment, at yon ay tinitignan na ng batas bilang legal. At ito daw si Joseph ay descendant ni King David. Kaya inuugnay ngayon ni Luke yung magiging anak nila ni Mary o yung magiging anak ni Mary, ikinukonekta na, gumagawa na ng kaparaanan si Luke para ikonekta itong magiging anak ni Mary na hindi naman anak ni Joseph talaga, kung titingnan natin yung istorya, bilang kabahagi noong royal line ni King David. Sapagkat si Joseph ay galing doon sa linya ni King David. Mamaya, ang sabi ng mga theologians, ito daw connection ni Jesus kay Joseph ay hindi po biological. Kung base dito sa istoryang ating pag-aaralan. So there is no biological relationship between Joseph and the baby that Mary will carry in her womb. Ang tawag daw doon para magkaroon ng connection yung anak ni Mary
kay Joseph ay process of adoption. Kahit hindi sinasabi sa kwento, palalabasin dito sa buong istoryang ito, lalo na sa pagbanggit ng descendant ni King David si Joseph, na si Jesus ay makokonekta sa royal line sa pamamagitan ng adoption. Verse 28. The angel came to her and said, "Peace be with you. The Lord is with you and has greatly blessed you." Mary is highly favored because she is the recipient of God's grace. Sa dami ng babae sa Israel noong mga panahon yon, at sa dami ng babae sa Galilee, ang napili pa ay si Mary, na batang-bata. Kung titignan natin yung description niya, maaaring 13 years old lang siya. Pero pinili na siya ng Diyos. Peace be with you. The Lord is with you. Ano ba ibig sabihin ng the Lord is with you? The Lord is standing beside you. The Lord is with you. The Lord is on your side. Parang ganun po yung ibig sabihin ng bating yon. And the Lord has greatly blessed you. You are highly favored by God. At ito pong bating ito, sabi po ng mga commentators, ito daw po ay unusual sapagkat yun daw po mga babae ay hindi naman binabati. It is unusual to greet a woman in the Hebrew custom. Kaya nagulat si Mary sa verse 29, magugulat siya, bakit siya binabati? Sapagkat sa kanilang kostumbre, hindi po pinapansin yung mga babae. Much more, batiin. Verse 29 and 30. Mary was deeply troubled by the angel's message, and she wondered what his words meant. The angel said to her, "Don't be afraid, Mary. God has been gracious to you." So, not only was he troubled by the greeting of the angel, he was also troubled by the angel's greeting. Nagulat siya, binati siya ng isang anghel. And he responded by saying, "Huwag kang matakot, Mary. Don't be afraid." And he also indicated the assurance that she was found, that God found favor in her. Kinaluluguran siya ng Diyos. Kaya Mary, huwag kang matakot. Verse 31. You will become pregnant and give birth to a son, and you will name him Jesus. Dito sa talatang ito, binibigyan diin na yung pagbubuntis ni Mary ay kapahayagan ng biyaya ng Diyos. Mary's pregnancy is the proof that she has found grace in the Lord, with the Lord. Okay? At yung pangalang ibibigay niya, Yesun. Actually, sa Greek po kasi nagbabago-bago yung spelling ng pangalan depending on the location of the word. Dito po sa kontekstong ito, yung pong pangalan na binigay ng anghel ay nasa huli ng sentence. So lumalabas object siya, kaya po siya accusative, Yesun. Pero ang kanya pong talagang tinatawag nating nominative case, Jesus. Ibig sabihin, yung Jesus, ito yung nasa unahan ng sentence, ito po yung subject. Kaya lang po, dito sa verse 31, yung pangalang binigay kay Jesus ay nandoon sa ulian ng sentence. Kaya Yesun ang kanyang presentation doon po sa Greek text. Na ang ibig sabihin lamang po ay Greek counterpart ito ng Yeshua or Joshua or Yehoshua. Nang ibig sabihin ay Yahweh saves or the Lord saves or Yahweh is Savior. So yun po yung ibig sabihin ng pangalan ni Jesus. At ito pong pangalang Jesus ay hindi po ito extraordinary, hindi po ito rare. Ito is a very common name among Jews
during the time of Jesus. Verse 32 to 33. He will be great and will be called the Son of the Most High God. The Lord God will make him a king as his ancestor David was. And he will be the king of descendants of Jacob forever. The kingdom will never end. The term Son of God or the Son of the Most High God ay nagpapakita ng messianic affirmation na yung titulong ibinibigay kay Jesus ni Angel Gabriel ay pagsasabi na si Jesus ay Mesiyas. The angel is affirming the messianic nature of the child na ipapanganak ni Mary. And also referring to him not only as a king or as a Messiah, but also as a king. Because his ancestor, ngayon binangbanggit niya na his ancestor, hindi naman sila related ni David. Kaya, ang nangyari, to close the gap, sabi nga natin kanina, dumaan ito sa proseso ng adoption. Kaya ngayon, si Jesus at si Joseph ay related na. Si David ay hari. Kaya si Jesus ay magiging hari din. Kaya lamang, ang difference nila, natapos yung paghahari ni David. Itong paghahari ni Jesus at yung kanyang kingdom, hindi matatapos. It will never end. Kaya eternal kingship. At pag pinag-usapan naman natin yung divine sonship ni Jesus, ang ibig sabihin po dito ay may kinalaman ito doon sa kanyang pagkakatawag bilang Messiah. Kaya po yung pagiging Messiah, function po yon ng pagiging anak ng Diyos. Responsibilidad ng anak ng Diyos ang maging Messiah. Hindi yung sonship bilang aspeto ng Messiahship. Yun po yung pinakikita sa atin ni Luke dito sa mga title na ito. Jesus being the Son of the Most High God means that his function is to be the anointed one of God. And this messiahship is not an aspect of his being Son of God. So ibig sabihin, kapag sinabi mo Son of God, pinag-uusapan natin yung kanyang function as Messiah. At yun yung mission niya. Magliligtas. Tinawag siya, inanoint siya, si Jesus para magligtas. Hindi lamang na sangkatawan, kundi ng lahat ng creation ng Diyos. Verse 34, Mary said to the angel, I am a virgin. How then can this be? Kung papansinin niyo po yung tanong ni Mary, walang kinalaman doon sa sinabi nung anghel tungkol doon sa magiging anak niya. Yung question niya umiikot doon sa kanyang kakayahan na magbuntis. Sabi niya, how can that be? I am a virgin. I am a young girl. Batang babae pa lamang ako. Ngayon pa lang ako dinaadatnan. Paano mangyayari ito? Mary's question arises from the fact that she has not had any sexual relations with a woman o with a man. Okay? Pero na-gets niya yung sinasabi ng anghel. Mangyayari ito kaagad. Bago siya mag-asawa, mangyayaring mabubuntis siya. Kaya hindi niya maisip kung paano siya mabubuntis nang hindi siya nagkakaroon ng sexual relationships with a man. Pero hindi niya kine-question yung patotoo ni Angel Gabriel doon sa magiging anak niya. Ang tinatanong lamang niya, paano ito mangyayari sa akin?
Bata pa ako, wala akong kilalang lalaki except yung mapapangasawa ko, pero hindi pa naman kami nagtatalik nito, kaya paano kami magkakaroon ng anak? Verse 35, ito po yung sagot ng anghel. The angel answered, "The Holy Spirit will come on you, and God's power will rest upon you. For this reason, the Holy Child will be called the Son of God." Simpleng-simple lamang yung sagot niya. Yang dadalhin mo anak ng Diyos. And Luke refers to the Holy Spirit. Binanggit ni Jesus o ni Lucas yung Holy Spirit. The power behind this will be the Holy Spirit of God. At paano mangyayari yon? The Holy Spirit will overshadow you. Ang translation po doon ng GNT, the Holy Spirit will come onto you. Pero sa Greek po, ang ginamit doon, epelustai, o setai, epelusetai. Nang ibig sabihin, to calm down, liliman ng banal na spirito, lililiman ng banal na spirito si Mary. And the idea is that the Holy Spirit coming down on Mary has the sense of the holy and powerful presence of God in her through the Holy Spirit. Kaya nga, ang magiging bunga ng union ng Holy Spirit, ng pagbaba ng Holy Spirit kay Mary, ay isang buhay na tinatawag na magiging anak ng Diyos. The life that will come out from the overshadowing of the Holy Spirit on Mary will be the Son of God. And the child is called Holy Child because it will be the offspring of the Holy Spirit. Sapagkat galing sa banal na spirito, yung magiging anak na dadalhin ni Mary, siya ay magiging banal. At makikita naman natin yon sa naging buhay ni Jesus later on. At pag sinabi nating holy, hindi po ibig sabihin ito banal-banal. Ano po? May morality issues involved here. Pag yung pong holiness na binabanggit dito ay separated, isineperate siya para gawin ang purpose ng Diyos. Verse 36 to 37. Remember your relative Elizabeth? It is said that she cannot have children, but she herself is now 6 months pregnant, even though she is very old. For there is nothing that God cannot do. The angel cites the pregnancy of Elizabeth, dun po sa verse 36. At ito ay nagpapatotoo sa kapangyarihan ng Diyos, marvelous power of God. At ito ay nagko-coincide doon sa affirmation na naman ni Luke tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Nothing is impossible with God. Ang ibig sabihin nun, walang hindi magagawa ang Diyos. There is nothing or no act or no work that cannot be effected by God. So lahat ng bagay magagawa ng Diyos. Kahit ang isang dalaga ay magbuntis. Hindi imposible yon sa Diyos. Imposible sa kaisipan ng tao, pero sa Diyos, hindi yon imposible. Verse 38. I am the Lord's servant, said Mary. May it happen to me as you have said. And the angel left her. Ano pa ba nga ba magagawa ni Mary kundi tanggapin yung sinasabi ng anghel? At dito pinakikita sa atin yung attitude ni Mary. Hindi niya na pinilit intindihin yung sinasabi sa kanya ng anghel. Sapagkat hindi naman niya maintindihan kung ano yung sinasabi ng anghel. So, trusting the word of the angel as coming from God, tinanggap niya iyon. I am the Lord's servant. I am the Lord's handmaid. Doulos sa masculine, dulay sa feminine. I am the Lord's servant.
May it happen to me as you have said. So, nakahanda ako kung ano man ang mangyayari sa akin sapagkat ako ay alipin ng Diyos. Pero pag sinabi na pinag-usapan natin yung servanthood ni Mary, it is not a slavery that is motivated by fear. Hindi ito pagiging alipin na pinangungunahan ng takot. Mary's servanthood is a trusting submission to the will of God. Tulad ng naging submission ni Hannah doon sa istorya sa Old Testament, sa 1 Samuel. In essence, ito po yung nilalaman ng ating gospel text. So, balikan po natin muli yung ating text at tignan po natin kung ano yung tinuturo sa atin noong ating aralin. Una, kung isa-summarize po natin yung ating istorya, nakasentro po ito kay Mary. At sino si Mary? Mary comes from a very humble background. Kapag pinag-usapan natin yung Nazareth, yung Galilee, hindi po maayos yung lugar na pinanggalingan ni Mary. Parang ito yung mga lugar na kung saan ay mababa ang tingin ng mga tao. Kaya nga 'di ba sabi ni Nathaniel, meron bang nanggaling na maayos na tao sa Nazareth? Ibig sabihin yung lugar na yun, talagang lugar yun ng mga masasamang tao na tinitingnan ng mga mabubuting tao sa Jerusalem. Kaya doon ang galing si Mary. Mary comes from a very humble background. And Mary's young age and social commitment are not obstacles to the fulfillment of God's plan. Bagamat napakabata ni Mary, 13 years old. At yung kanyang social commitment, ikakasal siya, nakatakda siyang ikasal kay Joseph. Hindi yun naging obstacle para mangyari yung plano ng Diyos. At nakita natin si Mary nag-struggle doon sa role na pinakita sa kanya ni Angel Gabriel para mangyari yung kalooban ng Diyos. Hindi superwoman si Mary. Nakita natin si Mary nag-struggle din. Paano mangyayari yan? Dalaga ako. Wala akong kilalang lalaki. Yung lalaking kilala ko, sa future ko pa siya mapapangasawa. At wala kami relation. Paano mangyayari yung sinasabi mo? It's okay. Parang pinakikita sa atin ni Luke. It's okay to grapple with the fulfillment of God's plan in which you have a role to play. Palagi ko sa atin din naman, palagi ko lahat tayo nakaranas noon one time or another. Na nagulat tayo na ito pinagagawa sa atin ng Diyos. Diyos, hindi ko kaya ito. Ganon din si Mary. Mary, in her young and finite mind, cannot grasp with what the power of God can accomplish in and through her. Dahil wala pang masyadong karanasan si Mary, batang-bata pa si Mary, kulang pa yung kanyang nalalaman, hindi niya malaman kung paano mangyayari yung plano ng Diyos sa kanya. She cannot imagine what God can do through her upang mangyari yung plano ng Diyos sa mundo. But Mary can only submit in a trusting servanthood to the power and unknowable plan of God. Ang nakakatuwa kay Mary, pinagkatiwala niya sa Diyos. Yung kanyang buhay. Upang sa ganon, mangyari yung plano ng Diyos sa pamamagitan niya. Kung hindi siguro pumayag si Mary, palagi ko naman magtutuloy pa din yung plano ng Diyos. Sabi nga, di ba, nothing is impossible with God. Siguro hahanap ng ibang babae ang si Angel Gabriel kung ayaw ni Mary talaga. Kaya lang wala si Mary doon sa plano ng Diyos, natanggal si Mary doon sa plano ng Diyos. Pero dahil si Mary ay maganda yung kanyang puso at kalooban, tinanggap niya in trusting servanthood
yung pinagagawa sa kanya ng Diyos kahit hindi niya naiintindihan yung nais ng Diyos. O ngayon, alam na natin ito, nangyari noong unang panahon. Eh ano naman ang relevance niya dito sa ating panahon ngayon bilang mga makabagong mananampalataya sa Diyos? Yung Christmas story, the Christmas story reveals how much that God desires to make right His relationship with the world, even if it means getting personally involved. Dito ko palagi tinitignan yung kabutihan ng Diyos. Ayaw niyang masira, ayaw niyang mawasak ang mundo, ayaw niyang parusahan ang mundo. Kaya gagawa siya ng paraan para maayos yung relationship niya sa kanyang mga nilalang. Even if it means getting involved personally. So, ganun kalaki yung pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi ko maihiwala yung aking bias towards God's grace sa ating pag-reflect. Sapagkat ako'y namamanga sa kabutihan ng Diyos. Biro mo, pwede naman niyang patawarin ang lahat. O kaya pwede niya tayong parusahan. O tapusin niya na ang sandaigdigan tulad ng ginawa niya nung panahon ni Noah. Pero anong ginawa niya? Hindi, gusto ko maayos itong relasyon namin ng mga nilalang ko. Kaya siguro kailangan ko ng makialam. Siguro I should be personally involved by sending my son to accomplish my goodwill. Number 2, God's choice of the human agent of His plan cannot be adequately understood. Bakit si Mary pa? 12 years old, turning 13 years old. Bakit siya pa? Ang daming babae sa Israel noon. Bakit si Mary pa ang tinawag niya? At si Mary nagtataka, bakit ako? Bata pa ako. Wala pa akong kamuwang-muwang sa mundo. Paano mangyayari yung plano ng Diyos? Kaya nung pinakita sa kanya ni Gabriel yung plano ng Diyos, hindi mangyayari yan. Dalaga pa ako. Pero siya ang pinili ng Diyos. At hindi natin yun kayang intindihin. Tulad ng pagpili niya sa atin. Ako hanggang ngayon, kataka pa rin ako. Bakit ako ang tinawag ng Diyos? Eh, ang dami-dami naman capable sa church namin. Bakit ako ang itinindig ng Diyos? Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan yun. Palagi ko kaganoon din kayo. Bakit ako pa? Madami naman ang pwedeng tumayo. Bakit ako ang pinipili mo? Pero ito'y makikita natin. May pattern. One can only discern a pattern. Ang pinipili ng Diyos, yung mga simple. Minsan nga, yung willing. Eh ako unwilling servant ako. Aaminin ko sa inyo, unwilling servant ako. Kaya tinakbuhan ko ang Diyos. Maraming beses kong tinakbuhan ng Diyos. Kaya hindi ako willing. Pero natitiwala ako sa Kanya. I'm not willing, but wala na akong magagawa except to trust you. Kung may pinagagawa ka sa akin, kahit hindi ko gusto, gagawin ko because I trust in you. Ikaw na bahala. Pinagkakatiwala ko na sa iyong lahat. Pero yung nakikita natin dito sa Biblia, nakikita natin marami din yung mga unwilling. Pero sa bandang huli, isinusuko nila ang buhay nila sa Diyos. Third, it is often hard to reconcile our personal circumstances with the details of the demands of God's will. Minsan, pag iniisip natin yung mga personal circumstances natin, at titignan natin yung pinagagawa sa atin, yung detalye ng pinagagawa sa atin ng Diyos, hirap na hirap tayong tanggapin yung plano ng Diyos sa atin. Ako, nung tinatawag ako ng Diyos na maging pastor, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, hindi ako pwede kasi hindi ako marunong humarap sa mga tao. Hindi ko kayang tumayo sa gitna ng mga tao. Hindi ako mahusay magsalita. Nauutal ako sa harapan ng maraming tao. Makakita lang ako ng mga tao, ninenervyos na ako. So, bakit ako ang tatawagin mo?
pero hindi sa akin pinakita ng Diyos yung detalye. Kasi kapag pinakita sa akin ng Diyos yung detalye, palagi ko di ako susunod, matatakot ako. Pero pinilit ng Diyos, ikaw ang tinatawag ko. Kaya yung mga circumstances sa buhay ko ay nag-lead papunta sa seminaryo. Kahit hindi ko maintindihan, bakit ako magseseminaryo? May asawa at anak na ako ng mga panahon iyon. Kaya yung mga circumstances natin, si Mary, batang-bata, at she is betrothed to Joseph to be her husband. Hindi yun naging balakid para hindi mangyari yung kalooban ng Diyos. At ngayon ko kayo din, may mga personal circumstances na iniinda ninyo noon bago kayo sumunod sa Diyos. And that's okay. God does not count that that out. God does not count that out. Kinukonsider din ng Diyos yung personal circumstances natin. Pero ang importante, ano ba yung response natin? It is but human to struggle accepting the enormity of God's plan and our role in its fulfillment. Kapag tinignan mo yung sarili mo at kalakihan ng pinagagawa sa iyo ng Diyos, it is but normal to shirk under that responsibility. Tulad ni Mary, gusto niyang magreklamo. Parang hindi niya kaya yung pinagagawa sa kanya ni Angel Gabriel. At nag-struggle siya. Ganon din tayo, marami tayong karanasan ng pag-struggle natin sa plano na pinagagawa sa atin ng Diyos. Yung role natin doon sa plano ng Diyos. At wala tayong magawa kundi sumunod. Panglima, at ito po yung dito tayo magwawakas. To put our trust in God and to submit ourselves in servanthood to His goodwill, despite the protestations of our hearts and minds, are that which count in the end. Marami tayong reklamo sa Diyos. Marami tayong protestations. Hindi ma-reconcile ng ating isipan at ating puso yung pagkakatawag niya sa atin at yung circumstansya ng ating mga buhay. Hindi binibilang sa atin ng Diyos. Hindi yun binibilang ng Diyos laban sa atin. Ang importante, ano ba yung magiging tugon natin? Sa bandang huli, yun ang tinitignan ng Diyos. Yun yung ibinibilang ng Diyos. Ano ba yung response mo doon sa pagkakatawag ko sa'yo? Sige, magreklamo ka. Sige, itaas mo yung kamay mo. Bakit? Lahat naman ng tinawag ko ganyan eh. Si Moses, ganyan din. Nagreklamo din si Moses. Si Mary, nagreklamo din si Mary. Okay lang yun. Pero sa bandang huli, ang tinitignan ng Diyos, ano ba yung response natin? Susunod ba tayo sa Kanya o hindi? At yun yung ibinibilang niya sa ating credit. Purihin ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Thank you po, Doc Ronil. Sa napakagandang pag-aaral natin ngayon. At dahil po, mayroong mga simbang gabi mamaya, we will only have time for, let's say, 2 or 3 reflections to be shared. Tama ho ba? Kasi mayroon mga 6 o'clock services sa mga churches mamaya. Kaya we will end shortly. Pastor Nugget, yes. Opo, magandang hapon po, ano? At napakaganda nung ating discussion ngayon through Doc Ronil. Actually, may title na ho ako sa sermon sa linggo bago ko pa nadinig itong ating pinag-usapan. Ang tentative title ko sana yung What is Available and Are You Able? Aba. Kasi po, pag sinurvey po natin yung mga simbang gabi messages, di ba po yung shepherds, unang announce ng angels,
Tapos Yeah. eventually sa manger napunta. Tapos yun nga yung pinag-usapan natin ngayon, si Mary was the most para bang unqualified. Unlikely. I must admit po, no, nung bata pa Most po ako, unlikely. isa akong galit kay Mary. Dahil siya yung inaangat ng mga Katoliko, mga kapatid nating Katoliko. So hinahanapan ko siya ng bakit siya? Bakit siya pinili? Kasi ang pinanghahawakan ng mga kapatid nating mga Katoliko favored among women, most favored. Yeah. So nung Blessed are ni-research you ko po yun, among women. ni-research ko, sabi ko, wala akong makita. In fact, tinanong ko pa kay Bishop Aritze nung araw yan. Wala akong makitang bakit siya ang pinili. She was not described as a righteous person before being chosen. Sabi na lang sa akin ni Bishop Aritzea, sabi niya, Brad, tandaan mo, it's not who, it's the purpose of God ang mahalaga. Huwag mo nang isipin kung anong qualities kasi tinanong ko anong quality ni Abraham, ba't siyang pinili? Anong quality ni Mary, ba't siyang pinili? Huwag mo nang isipin yun, ano yung grand plan ng Diyos. So ito pong itong Christmas story, itong Simbang Gabi messages, dun po kasi dito po sa Rosario, panay ko po ang pinagsalita namin. Wala hong mga expert na mga pastor, basta laiko lang. Binigay lang ho namin yung text and bahala sila sa reflection. So nakakatawa ho, nag-research sila on their own and marami din akong mga napulot na hindi ko sana mapupulot. For example, sabi nung sermon kagabi, yung shepherds, they are looked down upon because sila yung lowest members ng lipunan. Yes. Ayon sa mga Pharisees, sila po yung mga ritually unclean. Bukod sa hindi na nagsisimba dahil nandun lagi sa parang, mga ritually unclean yan. Tapos ito nga po yung manger. 'Di ba? Na minsan na-demonize natin yung innkeepers kasi sila yung malulupit na nagre-reject. Yun din nga, sabi rin ni Bishop Aritze nung araw, sabi niya, hindi, ang mga nung araw, walang dibisyon. So, madaming family sa loob and manganganak ka ba naman sa harap ng lahat ng tao? So, kailangan mo ng privacy. So, kaya ako po napili yung title na, What do we have? Ang tanong ng Diyos, what do you have? At yun ang gagamitin ko. So, we remember the miracle of the feeding of the 5,000 po, And men lang yun, So, estimate ko, mga 15,000 and above yung pinakain. Ano ang tinanong ni Jesus sa disciples? What do you have? 2 fish and 5 pieces of bread. Okay. Tinanong ba niya, may roast beef ba kayo? Meron ba kayong the best food? Wala. At tinanong niya, anong meron? And we will make do with that. So si Mary po, sa ating tansya, yun nga yung nag-sermon po ako nung Monday sa isang church dito sa Batangas. And nagulantang sila. So sabi ko, mga 12 years old to 13. Tapos she was impregnated out of wedlock. Disgrasyada sa mata ng tao. And Jesus was born, hindi pa sila kasal. So, si Jesus ay anak sa labas. So, lahat sila, parang yung reaction nila. Sabi ko, huwag kayong mag-alala, hindi tayo nagkakasala dito. Dahil yun yung facts na binigay ng scripture. What does that mean? Na hindi yung perfect situation ang hinahanap ng Diyos. The most imperfect situation, gagawin niyang perfect. So, yun nga po yung divine plan, Salvation, just out of grace. Wala tayong merit, wala tayong ginawang kabutihan, just out of grace. So, ang ginawa ng Panginoon, the lowliest of the lowly, ang nag-participate. Di ba? Shepherds, manger. Pwede naman sana sa isang palasyo King of Kings O pwede ang in-announce sana ng mga angels, yung mga taong bayan o yung mga rich. Pero pinuntahan nila yung the lowest members of society. And yun nga din yung challenge sa atin ng Panginoon. Di ba? What do you have? Gagamitin ko yan.
And the second most important question, willing ka ba? Are you able? Oo, yun. O pag willing ka, gagawa ka ng paraan ng Diyos, di ba? So yun nga yung challenge ko dun sa mga sermon ko. Sa pagmimisyon, huwag niyo sabihin hindi kayo seminarista, hindi kayo Bible expert. Sabi ko, your lives are testimony. Ang gandang testimony niya na, di ba, about having a relationship with God. Ginago ka. Oo, so kahit Ah, hindi ka ginago. um, eksperto sa Bible, huwag kang matakot. Sabihin mo lang kung anong kabutihan na ginawa ng Diyos. And God uses us if we are willing. Ano? So yun po yung Christmas story eh. Di ba? Lahat yung mga senaryo na ginamit sa Luke, pinakamababang level, pinakamababang uri ng tirahan, ng papanganak ka sa manger, shepherds ang taga-announce. Di ba? Si Mary na walang kaalam-alam sa mundo. Siya pa yung naging instrumento, no? Na i-deliver si Jesus sa mundo. So napakaganda ho ng message na encourage natin na hindi namimili ng highest quality ang Diyos. Kahit sino, kung sino. Diba? So yun lang po ang aking Yes, thank you. Thank you, Pastor Nugget. May nagtataas ba ng kamay, Mek? Hindi ko nakikita eh. Meron pa lang akong i-request. Nakita ko si Pastor Litz. Pastor Renelita Mabayad. Pastor Litz, naririnig mo ko? Yes, Ate Phoebe. Yes, Pastor Litz, would you lead us in closing prayer after our closing hymn, ha? Okay, thank you. Okay, salamat po. Meron pa ho kayong i-share na reflection or do you have a question to ask? Ikaw na nga. Yes, Pastor Litz. Ako, ang sasabihin ko na lang dun sa ibinahagi ni Doc Ronil at ni Pastor Nugget ay amen and amen. Talagang napakaganda ng ating pag-aaral at lalo tayong naihanda para sa ating pag-share ng gospel sa Sunday. So I think sapat-sapat na Ate Phoebe, and thank you that our hearts are full of joy. And indeed, we are rejoicing with Mary kasi tulad niya tayo man ay pinili. At salamat dahil na tanim sa ating puso at isipan ngayon na lagi may purpose ang Panginoon. Minsan kasi talagang natatanong natin, Lord, why me? Di ba? Lord, why would you want me to do this or that? Pero we just have to fully surrender to God. And if we follow, we trust and obey, God unfolds before us His very purpose and plan. Purihin ang Diyos. Yes, thank you. Thank you, Pastor Litz. I think napakagandang ending natin yan. Dr. Neil? Sabi nga ni Ate Lit, tama na, no, Ate Lit, ano, kasi, sabi ni Ate Lit, sabi na nga natin, I think, perfect po yung sinabi ni Ate Lit to close our reflection this afternoon. Salamat po kay Pastor Nugget, tsaka po kay Pastora Lit sa kanilang shinare sa atin na mga insights. Salamat po. Yes po. Thank you. Thank you very much po. Our next meeting is on the 28th. And that's in preparation for our Covenant Sunday. No? Covenant service. Dahil on Sunday is the last day of the year. No? 2023. At sa gabi ay mayroon tayong Covenant service. Alas 4 din po ba tayo? Would you like 4 o'clock or back to our 5 o'clock schedule? Kasi wala na tayong simbang gabi. back to normal na ho siguro. Kaya lang baka yung iba nasa CI, mga Oh, pastor. yes. Oo, back to normal na nga. Mhm. Oo si Mek. Yes. Gusto ko ring i-announce na sa 27, nasa CI ng East Bulacan District ay magkakaroon tayo ng devotional writing workshop
para sa mga kabataan. Mm. Pwede naman may mga sumali, pero yung mga mapipiling mga write-up nila ay ipadadala natin sa Upper Room Ministries sa Nashville, Tennessee, para for possible consideration na iimprenta sa ating Upper Room Daily Devotional Guide, na ito siyempre mata-translate into 34 languages across the globe. At meron tayo sa 28 naman sa South Bulacan District, same devotional writing workshop, but in a different district. Palagay ko, pwede naman yung mga gustong sumali na hindi nag-CCI ay pumunta lamang doon. Ang oras nila ay 10 to 12 in the morning, and then I think 1 to 3 in the afternoon. Yun lang po, 5 oras na session. So, we will see you on Thursday, the 28th. Wag kayong magpapa-inosente nung kami nag-CCI basta 28 na, naku po, katakot-takot na inosensyaan ang ginagawa. Kasi Feast of the Innocent, sabi. Okay. So, our closing hymn is Once in Royal David City. At pagkatapos po nating awitin ito, ay pangungunahan tayo ni Pastor Liz sa ating pangwakas na panalangin. Once in royal David City stood a lowly cattle shed, where a mother laid her baby in a manger for his bed. Mary was that mother mild, Jesus Christ, her little child. He came down to earth from heaven, who is God and Lord of all, and his shelter was a stable, and his cradle was a stall. With the poor and mean and lowly lived on earth a Savior holy. And our eyes at last shall see him through his own redeeming love. For that child so dear and gentle is our Lord in heaven above, and he leads his children all to the place where he is gone. Pastor Liz? Okay, salamat po. Tayo ay manalangin sama-sama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulad po ni Mary, ay nagpupuri ang aming mga kaluluwa. Our soul magnifies you, Almighty God. Thank you, Lord, for choosing us. At tulad din po ni Mary ay aming masasambit sa aming panalangin ngayon, na kami tulad ni Mary ay yung servant, Panginoon, and let it be to us according to your word. Panginoon, salamat sa panahong ito ng Kapaskuhan na lalo nagiging malalim sa amin, Panginoon, ang mensahe ng pagdatal mo sa aming buhay. Salamat, Panginoong Jesus, na ikaw ay dumating sa amin upang kami ay iligtas.
upang kami ay bigyan ng buhay na payapa at masagana. Panginoon, kami ay nagtitiwala na patuloy kang mangunguna sa amin at magsasalita sa amin sa pamamagitan ng aming mga simbang gabi sa darating na December 24 worship service at lalo tigit sa aming pananambahan sa araw ng Kapaskuhan, maging ang mga darating na Christmas Institute sa iba't ibang distrito, Panginoon, ay amin ding itinataas sa iyo upang ikaw, Panginoon, sa kalagitnaan ng mga kabataan ay mangusap at sila, Panginoon, ay ihanda mo sa gawain ng paglilingkod sa iyo. Panginoon, salamat din sa announcement ni Ate Phoebe na meron pong devotional writing workshop na magaganap sa panahon ng CI. Lord, we are praying and believing, Lord, na marami pa pong mga kabataan yung madidiscover namin ang kanilang mga talata. At sila man, O Diyos, ay magiging bahagi ng KNJ at ang kanilang mga kwento ay aming mababasa at ito'y magiging pagpapala sa buong mundo. Panginoon, patuloy na pagpalain mo po ang BCED, patuloy na pagpalain mo ang aming guro, si Doc Ronil, patuloy, O Diyos, na pagpalain mo rin ang mga tao na lagi ng bahagi ng pag-aaralan na ito. Lord, we put our trust in you. We decree and declare that your blessings will overflow and that your Holy Spirit will overshadow us for your glory's sake. This is our prayer in Jesus Christ's name. Amen and amen. 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 Po. Thank you, Pastor Litz, for Salamat that po. Salamat very po. Thank you. heartfelt Merry Christmas. prayer. Merry Merry Christmas. Christmas po. Merry Magandang Christmas, God bless po. everyone. Merry Christmas. Pwede pong maiwan si Doc Ronil at saka si Mek for a brief meeting. Yes, Merry Christmas, everyone. Merry We'll Christmas. We'll see you on the 28th. Hi, Pastor John G. Hi, Marilyn. Hi, Brother Ronald. And Sister Jane. Merry Anniversary po. Christmas. Merry Christmas sa Europa. Ang lamig-lamig